hindi pa rin ako makatulog. Kaya naisipan ko na lang gawin tong unboxing. Naisipan kong gawin na ngayon tong video para dito sa lens natin na bago. Medyo napaaga yung dating nung lens. Hindi ko siya na-expect dumating siya kanina. Excited na rin ako kasi dito sa lens na to. Dahil first time kong gagamit ng ganito ka-wide na lens. At para siya sa aking Lumix G85. At syempre wag na natin patagalin. Gusto ko na rin ito ipakita sa inyo. Hindi ako makatulog kasi dahil dito. Excite din akong gamitin at makita itong lens na to in action, no? Usually ang gamit ko before kit lens saka prime lens na mga pang portrait. So ngayon lang ako makagamit ng medyo wide na lens. So ito siya. Ayan. Ito. Ayan. Galing pa siyang Shopee. Actually galing siya ng China. Galing siya ng China. And so binuksan ko lang siya. Binuksan ko lang yung box. Open natin. Na-excite na talaga ako dito dahil first time ko to. First time kong gagamit ng ganitong lens. Okay, so eto. Ayan siya. Nakikita nyo ba? Kaya ako kasi naisipan bumili nito kasi ang G85 is micro four thirds. So yung mga lens niya medyo nakakrop dahil kunwari ang yung lens is 35mm, magta times 2 siya. So sa mga photographer maintindihan niyo itong sinasabi ko, pero ayoko magpaka-technical dito. Ang gusto ko lang sabihin is gusto ko magkaroon ng wide lens kasi syempre kapag dala natin yung camera, syempre gusto rin naman natin minsan mag-shoot lalo na sa mga wide lens or gusto natin mag-shoot lalo na sa mga landscape or kung maggagala tayo, 'di ba? Maganda yung naka-wide para kita mo yung view kung maganda yung view dun sa lugar na yon. Sayang naman, 'di ba, kung naka bokeh-bokeh, 'di ba? Nakakasawa rin yung bokeh-bokeh. Kaya maganda na mayroon din tayong dalang wide lens. Although naka-kit lens naman ako sa G85 kaso hindi, medyo medyo iba talaga yung hindi pa ako, nabibitin pa ako dun sa kit lens. Kaya at least ito, isang dagdag na to, I think na to, pang matagalan ko na to dahil sa ngayon meron akong kit lens na 12 to 60 na kit lens na tapos isang 35mm na 1.7 tsaka ito na 7.5mm f2. So tatlo, I think pang matagalan ko na lang muna yon. Yun siya, beauty art. So manual na hindi naman binabasa. Ayan. So ito. Teka lang, bago pala ang lahat, no? Bago natin tong tingnan sabay-sabay. So ang aking subscribers po ngayon sa YouTube is 249 na po. Maraming salamat po sa inyo. Pero kung kaya natin paabutin ng 500 subscribers bago matapos lang tong taon na to, kahit yun lang, masaya na po ako. So kung naman po kayo, nanonood po kayo dito sa aking YouTube, dito sa aking channel at medyo natutuwa naman kayo sa mga video ko at hindi ka nakasubscribe, mag-subscribe ka po please, para naman ganahan naman ako. Para ganahan tayo, di ba? So yun lang. Okay, open na natin to. Guys, medyo yung mata ko medyo sleepy na. Ayun, naka-plastic siya.
Gara. Gara, no? Gara ng plastic. Ayan. Foam, wala nang laman. Tapos naka-plastic siya. Plastic labo. Oh. Ayan guys. Ayan. TT Artisans 7.5mm f2. Nakikita nyo ba? Oh, blurred. Ayaw niya mag-focus. Ayan. So, tingnan natin. Yung takip. Yung takip bakal. Tapos, yung body bakal. Yung takip niya sa likod, plastic. Ito. Plastic. Then, ito yung mga ano niya. Yung rings. Para sa aperture, tsaka focal distance. Tama. No, walang focal distance ba to? No. So, ito. Medyo clicky yung ano niya. Yung aperture ring niya. Medyo clicky siya. So, hindi ko alam kung maririnig. Hindi ata maririnig. Pero, kapag iniikot ko siya, meron siyang click. Siguro, no? Per, ano, ayun, no? Per, ano, kada nililipat ko siya, may click siya, may click sound. So, okay. Pero malambot naman siya. Yan, ito rin. Malambot. Maganda yung ano, smooth yung mga rings niya, no? Or itong ano niya. Tapos, yun nga, smooth yung rings. And then, may clicky sound dito sa aperture ring niya. Which is maganda. Kasi at least kahit pa paano nalalaman natin kung nagpapalit na ng aperture. Ang problema ko lang dito, nandito siya sa dulo, yung aperture ring. Feeling ko magiging sagabal to dito pag maglilipat ako. Kasi ang laki po, malaki po yung daliri ko. Malalaki yung daliri ko, so mangyari nandito siya, baka babangga-bangga siya kapag iniikot ko, no? So, malaman natin. Open natin tong cup. And, bakal siya. Ayan siya, oh. Nakita nyo ba? Oh. Medyo ano siya, medyo malapad. Ayan. Ayan siya guys. Fish eye lens. Medyo ano lang, ang dami lang niya nakasulat, no? Yung mga serial number pa siya nakasulat. Pero mukhang maganda. Tsaka ano siya, mabigat. Medyo mabigat siya. Bagay. Para sa akin ano, ito lang para sa akin lang parang mas okay sa akin pagka medyo mabibigat yung mga lens tsaka yung camera. Kasi pag handheld mo siya, tapos magkukuha ako ng video, since wala naman akong gimbal, although may ano naman siya, built-in stabilization siya dun sa body. Maganda kasi kung medyo mabigat. Alam mo yun, parang kontrolado mo kasi pag mabigat eh. Unlike pag magaan, ano siya, ma-shake. Yun yung issue ko dati sa ano ko, sa X-A3 ko naman. Dahil sobrang gaan, ma-shake. Tapos wala naman akong gimbal. Ayan, yun siya. So, kabit natin sa G85. Ito guys, yung aking G85. So, may nakakabit siyang Meki 35mm manual lens. So, mga paps, puro manual lang sa ngayon ang aking mga lens. Lalo na to, ano ko, 35mm, tsaka ito. Kasi, sa totoo lang, medyo pricey talaga yung mga lens na may autofocus, no? Medyo pricey. And, hindi naman sa ayaw kong bumili nun. Bala ko rin naman talagang bumili ng may mga autofocus. Sino ba namang ayaw mag-autofocus, di ba?
Nag-autofocus ng ganyan. Siyempre namang ayaw mag-autofocus yung kinukuhanan mo, di ba? Pero syempre, kakabalik lang natin ngayon sa photography. So, medyo tight budget tayo. Pero, yun nga, gusto naman din nating makagawa ng medyo maganda-gandang output. So, tiis-tiis muna tayo ngayon sa mga manual lens. And hindi naman na bago sa akin to kasi even naman before sa aking XE3, naka-manual lens naman na din ako. Yung iba ko doon 35mm and 50mm naka-manual lens ako. Then nag-invest lang ako noon sa ano ba yun, sa Fuji na 12 to 40mm f2. So, nakalimutan ko na pero yon. So ang ganda nun, parang all around lens ko yun. So ako, bala ko next year kung medyo magkaroon tayo ng budget, gusto ko rin magpalit na din ng kit lens ng all around lens na medyo mataas yung aperture, mga nasa f2 or f1.7, mga ganun, para all around na siya, maganda yung aperture. So kahit medyo ano tayo, pero yun nga, kabit na natin, dami kong sinasabi. Ayan. Ayan. Maganda din yung output ng output ng 35mm. Ginamit namin siya nung nakaraan sa sa festival. Walang talaga. Wala akong dalang ilaw. Ilaw lang ng environment, and medyo madilim dun sa pwesto namin. Pero sinunod ko siya ng raw na ko pa, na adjust ko pa, pero ang ganda kapag nakuha mo yung kapag nakuha mo yung tamang distance sa pagka nagka-focus ka, kuha mo yung mata, makukuha mo yung sharpness dun, lalo na sa mata. So yun, ito na guys. Ayan o. Tek, ang ganda. Ganda. Kita niyo yan? Ganda no? Hindi siya hindi siya maliit, hindi siya malaki, hindi rin siya maliit. Sakto lang sa body ng G85. Ayun. Forma. Yan. Kita nyo ba? Forma, di ba? Angas nito. Angas. Teka. Video tayo. Video tayo. Oops. Wala. Ayan. Test natin sa Infinity F siguro Ayan. F2. So, ayan guys, ang aking ito yung kuha sa Lumix G85 na mayroong nakakabit na TT Artisans na 7.5mm f2. Ayan grabe, sobrang wide niya guys. Ayan pa lang to, hindi pa yung ko, braso ko. Siguro nasa 12 inches yung layo sa mukha ko. Pero sakop niya
sakop niya yung buong ano, kita niya yung likod ko, yung ito, kita niya dito, kita niya yung mga screen ko, pati yung laptop, sakop niya pa. Oh. Pag nilayo ko pa ng ganyan, boom! Oh, grabe. Yun oh, kitang-kita yung ano. Diba? Yan, pag sinagad ko yung braso ko, yun oh. Kita pa yung likod ko, kita pa tong screen ko, no? Kung may kasama pa akong siguro mga 3 tao, kita pa, no? May nakita pa yung 3 tao. Tapos kapag inikot kong ganyan, may kita yung kunwari nasa ano ako, no, outdoor, nasa ano tayo, di ba? Gagala. Stig. Stig, man. Ano nga natin? Baba sa F2. Ayan. So, kanina naka F2.8 kanina. Ayan, sinagad natin yung F2. Ayan. Grabe. Ganda. Ganda niya. Ayun, no. Ano na siya. So, yun mga paps. Diba? Kita nyo naman. Diba? Nakita nyo naman kung ano yung output nung tong fish eye lens. And tignan natin pagka dinala na natin siya sa outdoor. Nakaka-excite kasi first time ko talaga gumamit ng ganito ka-wide na lens. So yun lang guys. Maraming salamat. Hanggang dito na lang ang ating unboxing. See you sa next video. Peace!